Isang magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Kamusta po tayo? Muli, isa pong kagalakan sa Panginoon na ngayong umaga ay sama-sama po tayong magpupuri at sasamba sa Diyos, sa ating buhay na Diyos. Okay. At naniniwala po tayo na sa loob ng mga nagdaang araw, may mga pagsubok, mga challenges tayong mga nararanasan, pero higit sa lahat, naroon pa rin sa ating mga puso ang kagalakan sapagkat ngayong umaga o yung araw na ito ay sama-sama tayong magpupuri at sasamba sa ating Diyos. At patuloy po na ang kanyang mga salita ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Atin pong basahin mula sa awit 136 verse 1 to 3. Okay. Sinasabi po, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Purihin po ang kanyang mga salita. Ito pong awit 136, verse 1 to 3. Bahagi ng kabuuan ng kabanatang ito. Ito po ay nagpapahayag at sinasabi ng mayakda na ang ating Diyos ay Diyos ng mga Diyos. Ang ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos natin ang Panginoon ng mga Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng kapayapaan, nagbibigay sa atin ng pag-asa sa hinaharap. Siya ang ating kanlungan sa panahon ng mga suliranin sa buhay. Higit sa lahat, siya ang Diyos na nagbibigay ng pagpapalaya o nagpapalaya sa bawat isa sa atin, sa anumang uri ng kalungkutan at mga challenges na nararanasan sa ating mga buhay. Ito yung ating Diyos. At dito ay nasabi ito sapagkat during that time, naranasan ni Moses at ng mga Israelites na sila ay makaranas ng maraming mga pagsubok sa kanilang buhay. During the time na sila ay nasa ilalim ng pagkaalipin mula sa bansang Ehipto. Mula sa kamay ng isang malupit na hari, Haring Faraon, na sila ay pinarusahan sa panahon na sila ay naroroon. Subalit, ang Diyos na sinasabi natin ay Diyos na nagmamalasakit sa kanila. At sila ay pinalaya sa kanilang pagkakaalipin. Sila ay pinadaan sa gitna ng daan, ng dagat na hinawi sa kapangyarihan ng Diyos at sila ay nakalaya. At yan ay mababasa natin doon sa Kabanata 136. At ngayon sila ay nasa maayos na kalagayan at umaasa na ang Diyos ay laging sumusubaybay sa kanila. Sa atin pong buhay, mga kapatid, ngayong umaga, paano ba tayo nakalaya? Nang tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Yung kamatayan ni Jesus daw sa krus ng Kalbaryo. Siya ay namatay at muling nabuhay. Tayo'y nakalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Tayo'y nagkaroon ng kapayapaan, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At ngayon, masasabi natin ang ating Diyos ay tapat. Hindi nagbabago at ang kanyang pag-ibig ay mananatili kailanman. His steadfast love will endure forever. Yun po ang ating inaasahan. Kaya bilang pagkilala, ngayong umaga, isang pribilehyo
na tayo ay sama-samang magpupuri at sasamba sa Kanya. Ating ipadadama ang ating pag-ibig sa ating Diyos na tapat. Sa ating Diyos na nagmamahal ng isang pag-ibig na walang kaparis. Kaya ating ibibigay sa Kanya ang pinakamataas na uri ng pagsamba ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na banal, ang aming Diyos na tapat at hindi nagbabago. Ngayong umaga, nasa aming puso na kami lumapit sa iyo na sumamba ng buong puso namin, ng buong pagnanais namin, sapagkat alam namin, ikaw ang Diyos ng pag-ibig ay hindi nagbabago. Aming Diyos na banal, paging tapatin mo po kami sa aming pagsamba ngayong umaga. At maibigay namin sa iyo, Panginoon, ang isang pagsamba na makapagbibigay lugod sa iyo. Ama, sa umagang ito, amin din pong itinataas sa aming pagsamba ang aming mga kapatid na may mga karamdaman, mga dumadanas ng pagsubok sa buhay. Inyo po, Panginoong, katagpuin sila, bigyan ng kapayapaan at bigyan ng kagalingan. Amin din pong itinataas sa iyo, Panginoon, sa araw na ito, ang mga leader ng aming bansa. Ama, amin pong dalangin, patuloy nawang maranasan namin ang isang paglilingkod nila na may katapatan. Tulungan mo po sila, Panginoon, na mabago ang kanilang mga puso at maibigay ang isang paglilingkod na tapat sa aming mga mamamayan. Lord, amin din pong itinataas sa iyo ang mga dalahin, ang mga suliranin na dinadala ngayon ng aming mga kapatid. Patuloy niyo pong samahan ng bawat isa at ipagkaloob ang mga pangangailangan. Higit sa lahat, Panginoon, sa araw na ito, inyo pong pagpalain ng iyong mga salita na mahahayag sa aming kalagitnaan. Inyo po itong pagpalain at magbigay ng kagalakan at kalakasan sa bawat isa sa amin. Inyo rin pong patuloy na bigyan ng malawak at mayamang karunungan ang iyong anak na itatayo sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin, ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay umawit sa Panginoon.
Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi po sa ating awitin, hindi ko lang po alam kung yung iba sa atin pamilyar sa song na to, at yung iba alam to, at yung iba siguro ngayon pa lang to mapapakinggan. At sabi sa ating awitin, come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Kaya awitin natin to, awitin na to para sa ating Panginoon ngayong umagang ito. Let's sing this song. Let's sing. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are. Let's sing one day. One day every time we confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasures remains for those who gladly choose you now. Now is the time to worship. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. One day every time we confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasures remains for those who gladly choose you now. Willingly we choose to surrender our lives. Willingly our knees will bow. With all hearts, soul, mind, and strength, we gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come,
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. You see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out the power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out the power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. We want to see Jesus lifted high, the burden of Christ across this land. Not always I see the truth and know He's the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, a banner of lies across this land. Not only I see the truth and know He's the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus lifted high, a banner of lies across this land. That all men can see the truth and know He's the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, a banner of lies across this land. That all men can see the truth and know He's the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our hands we raise. You are awesome in this place, mighty God. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till I stand face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say,
as I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, You are awesome. you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our hands we raise. You are awesome in this
from you all are things, and to you are all things. You deserve the glory. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. And I exalt thee. Yes, Lord, you are worthy, Father God. We thank you and we love you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa po ng ating banal na kasulatan. Patuloy po nating purihin at dakilain ng Diyos sa pamamagitan ng pagbasa ng kanyang mga salita. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Santiago, Kabanata 1, talatang 19 hanggang 22. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Okay. Santiago, chapter 1, verse 19 to 22. Simulan po natin. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig. Maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay marinang maupo. Good morning, everyone. Kumusta po ang bawat isa sa inyo, mga kapatid? I hope na patuloy nating naranasan ang pagpapala ng Panginoon. And also, I'd like to greet those who are joining us via Facebook Live and YouTube. May the Lord continue to bless you wherever you are. At naway patuloy ninyong maranasan ang kabutihan at ang pagpapala ng Panginoon. Yun din ang guidance ng Banal na Espiritu. Today we'll be culminating our series on the book of James. Pero bago po tayo pumunta dyan, mga kapatid, and since this year's values prayer, I'd like to invite you to be silent before the Lord. Let us offer our praises, thanksgiving, gratitude, kahit po yung ating mga worries, ating bigay sa ating Panginoon by quieting our hearts and listening to the Holy Spirit.
Thank you for giving us this place, Lord. This place can be a place of refuge. Here we can find help. We can be totally honest with ourselves in coming to you. Recognizing na mga mahihina po kami, we can cast our burdens, our worries upon you, Lord, in this place. Also, we can listen to you. Here we can find hope and love and acceptance. No wonder this place is called your sanctuary. Because our spirits, our souls, our bodies, Lord, can find healing and transformation. We recognize your presence in our midst. And to you, we open our hearts, our minds, our lives. Search us, Lord. Make us worthy. We pray for those who are sick. Pray for healing. Those who are undergoing, Panginoon, mga medications. Pray for your provisions, Lord, sa kanila. Pray for restoration of health. Mga nakakaranas ng depression, anxiety, Lord, give us joy. Bless us with happiness that comes from you. Sa mga nagbubukas muli ng kanilang mga puso, dahil matagal na panahon, Panginoon, na hindi nila kayo narinig, be merciful, Lord. Let your grace abounds sa buhay ng mga kapatid na ito. Make our hearts joyous this morning because we'll be learning from you, Lord. Speak to us. In Jesus' name. Amen. Amen. Mga kapatid, bago po tayo tumuloy sa ating pong mensahe, ay mayroon po akong dalawang announcements. Pakinggan niyo po itong mabuti. Number 1, magkakaroon po ng Old Testament live. This time, this is for adults. Kasi ang OT Live, mga kapatid, Walk Through the Bible, ay ginagawa siya para sa mga specially designed for teachers, Sunday school teachers, mga bata, mga youth, mga ganun po. But this time, I'd like you to come. If you are a JAM volunteer, mga magulang, youth, young pro, sino man gusto matuto at masaksihan po ninyo ito, Pastor Hill will come again. And this is happening on October 21, Saturday, 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Bakit po natin siya ginagawa? Kasi di ba ang ating emphasis dito sa church ay gusto natin na ma-equip tayo, lalo mga magulang, mga adults, to disciple our families, to disciple our children, our homes. So this is one way na ituturo sa inyo at ma-equip ang bawat isa sa atin. Mabigyan tayo ng kaalaman at ng expertise, paano natin siya gagawin. So I hope na makita-kita po tayo. May bayad po ito na 150. Kasama po doon yung work map, yung guidebook, and snacks. Again, this is on October 21, roughly 1 month from now. No? Sana makarating po ang bawat isa sa inyo. Number 2, Class 101. Ibig pong sabihin po nito dito sa church, ito po yung ating membership class. Inviting those who are praying to be part of this church family. Lahat po ng mga candidates for baptism. Yan. Yung mga nag-transfer from other churches. And, feeling ninyo, nililid kayo ng Panginoon dito. At yung mga nasiran po ng gospel through evangelism explosion. So lahat po kayo, mga kapatid, na hindi pa member ng church at kinakausap kayo ng Panginoon na maging kabahagi ng pamilya ng church po na to. Mag-register po kayo dyan sa labas. At kailangan po kayong makausap din ng mga area pastors. You need also to undergo yung life-to-life
classes para po ma-evaluate natin yung inyong salvation experience. So nag-iimbita po kami kung kayo po ay nagnanais maging kabahagi ng iglesia po na to. Mangyayari po ito, yung actual na Class 101 ay mangyayari pa sa November 26. Pero kailangan na ho namin ng mga pangalan ngayon. So magsulat po kayo ng inyong mga pangalan dyan sa entrance po natin. Mangyayari po yung Class 101, November 26. At ang kasunod po niyan, yung the following Saturday ay yung mismong baptism. Para po doon sa mga candidates for baptism. Okay, so sana po natandaan niyo yung aking dalawang announcements. Tuloy po tayo sa atin pong panghuling mensahe, sa atin pong series na may pamagat na Turbulence, when the fasten your seatbelt sign is on. At dahil po magka-culminate tayo ngayong araw na to, I hope na makalanding tayo ng maayos. No? Sana makalapag tayo ng maayos sa mga nililipad ng ating mga buhay. The title for today is Informed and Transformed. Yung ating pong teksto ay binasa na kanina ng isa sa ating mga pastors. Si Abby McCain, nagsulat siya ng isang article noong January 11 of this year, 2023. Ang pamagat ay ganito: How fast is technology advancing? Gaano kabilis yung pagdaloy ng technology? Growing, evolving, and accelerating at exponential rates. Ito po yung kanyang ilan sa mga information na gusto niya i-share sa atin. Number one, meron daw pong 4.95 billion internet users sa mundo nitong taon na to. Yan, ganyan karami yan. Siguro naman kasama kayo dyan. Tapos mayroon namang 7.33 billion na mga gumagamit ng cellphones. Mga mukha ninyo ngayon ay nagsasabing meron kayong mga cellphones, obviously kasama kayo dyan sa data na yan. 38.6 billion Internet of Things connected devices. Gagamit po yung mga, gumagamit kasalukuyan ang mga tao ng mga ganyan, no? Yung mga smartwatches, halimbawa. So, kung mayroon kang ganyan ngayon, ay kasama ka dyan. Sa buong mundo, ay yung data na yan ay 2025. No? Expected na lolobo sa ganyang karami. Pero sa 2030, 5 years later, estimated na 50 billion na mga tao. Of course, kasi hindi lang naman isang, isang tao, minsan gumagamit ng isa o dalawa o tatlo ng mga Internet of Things devices. Number 4, sabi niya, there are 1.35 million tech startups in the world. Yung mga nag-uumpisa ng mga kumpanya na may kinalaman sa technology. At estimated that 90% of the world's data was collected in the last 2 years. Ganong kabilis. No, dati yung mga information, ang tagal ipagsama-samahin. Pero nangyayari daw po yan, yung 90% ng mga data sa buong mundo, nangyayari in the last 2 years because of technology. Sa Pilipinas, hindi na po ito kasama sa research ni Abby, sabi dito, mayroon pong 91.1 million Facebook users. So, ganun karami ang mga Pilipino. Now, if we take the year Christ was born as our starting point sa kung paano, gaano kabilis yung pagkalat ng technology, ganito po siya. It took 1,500 years for all the knowledge in the world to double. So, yung pinanganak si Jesus, hanggang 1500s, kasi doon lang na-invento yung printing press. Kasi ano yun turning point yon. Bumilis yung information dissemination nung na-invento ni, si Johannes Gutenberg, yung printing press. So, bumilis. The next doubling took only 250 years. So, imagine mo, 1,500, tapos naging 250 years na lang yung pag-double ng pagkalat ng information. And then,
it doubled again in 150 years. Nagkaroon ng mga Industrial Revolution, French Revolution, di ba? Naging mechanical, tapos naging automated. So, by the end of World War II, knowledge doubled every 25 years. And today, knowledge is doubling every 12 months. Of course, nandiyan na yung AI. Naalala niyo yung mga bata kayo, kung medyo yayamanin kayo noon, mayroon kayong mga speakers or mga gadget sa bahay na ang pangalan ay, kung hindi Pioneer, ay Aiwa. Naalala niyo yan? Mga Walkman. Di ba? Ang tagal noon bago na kopya. So, tumiba-tiba na talaga yung mga kumpanyang yon ng kita bago pa may nakaduplicate. Ngayon, iniisip mo pa lang na duplicate na ng China. Di ba? Ganun kabilis yung information ng nangyari sa mundo. Yung AI, Artificial Intelligence. Kung meron kayong Siri, meron kayong Alexa, gumagamit kayo ng ChatGPT and whatever. I think, para siyang threat, at the same time, para din siyang blessing. Di ba? Kung medyo nahihirapan tayong i-process itong mga bagay na to, para siyang mas nakakatakot tingnan. No? Na nangyayari siya sa mundo. Di ba? Na hindi mo maiisip na time will come, these things are going to get your job. Di ba? Para bang, kailan ako dito sa trabaho kong to, kung kaya na itong gawin ng AI. Bakit natin siya pinag-uusapan? Kasi pinag-uusapan natin yung information sa mundo. Yung pagbilis ng takbo ng buhay at paggaan, supposedly, ng takbo ng buhay because of technology at knowledge. Well, God already warned us about this through the prophet Daniel. Sabi ni Lord kay Daniel, many will rush here and there, and knowledge will increase. 12 verse 4b. Yung mundo natin ay talagang tunay, mga kapatid, na nagbago. The whole world is now live and real time. Familiar kayo dyan sa mga salitang yan? Real time, tsaka live. We take advantage of technology as Christians to, of course, further the cause of Christ. Napatunayan niyo nung pandemic, hindi tayo pwede magganto. Nagsisimba tayo sa Facebook. So we took advantage of Facebook 3 years ago. And to tell you the truth, we are at this very moment, habang nagsasalita po ako at nandiyan kayo, we are live on Facebook. Niniwala ba kayo doon? Nakikita tayo ng sino mang gustong manood sa atin. Likewise, our transactions, mas magaan, mas mabilis na yung mga transactions natin ngayon kumpara mo yan 10, 20, 30 years ago. For example, money transfers. Dati, pupunta ka sa bangko, pupunta ka sa kung saan-saang mga remittances, pipila ka ng mahaba, ngayon pwede mo siyang gawin sa cellphone. Real time. Travels. Napakabilis. Food, ay magluto, nandyan yung deliveries. Family relations, mas pinapagaan kasi kahit nasa Amerika, dati magsusulat yan, ang tagal dumating, pero ngayon may video call. Someone coined the term glocal. It means global and at the same time local. Kasi connected tayo. But not everything, mga kapatid, is beneficial dito. Crimes of various sort plague our society, di ba? Because technology aids the criminal minds. Mga scammers, yung mga nagnanakaw, nagtatransfer ng pera sa bangko, nililipat sa ibang accounts, di ba? Advanced weapons. Yung mga weapons noon ay obsolete na ngayon. They threatened our very existence. Pagka nagka-World War, wag naman, saglit lang yun, mga kapatid, 3 days, 5 days. Pagka yung totoo talaga, ganun na siya kabilis. Nakakatakot. We are
balik tayo sa technology. We are connected and disconnected at the same time. Ano ibig sabihin? Connected ka kasi may anak ka sa Canada, sa US, mananonood sa atin. Ang bilis natin kausapin. Napapanood nila ako real time ngayon. Pero pag nagkainan kayo sa bahay ninyo, hindi naman kayo nag-uusap kasi nagsiselfone kayo, so disconnected kayo. Di ba? So ganun ang ating mundo. No wonder we are easily distracted. We look without seeing. We listen without hearing. And we speak without understanding. Yan ang malungkot na katotohanan dyan. We are a wired up, tuned in, parang ngayon kong banggitin to, pero totoo ito, a hyper-caffeinated generation. Some years ago, si Bob Morehouse, nagsulat siya ng isang napakagandang essay ng pamagat ay The Paradox of Our Time. Pinilit ko ito i-translate sa sarili nating wika para mas maintindihan natin. Sabi niyan, no? Pagpasensya yung aking translation, natutunan nating maghanap buhay, ngunit hindi kung paanong totoong mabuhay. Nagdagdag tayo ng mga taon sa ating buhay because of stem cell and all that, ngunit walang kabuhay-buhay ang ating mga taon. Nakarating na tayo sa buwan, ngunit hindi man lamang natin matawid ang kalye upang makasalamuha ang bagong lipat ng kapitbahay. Nasakop natin ang kalawakan, ngunit hindi ang kalooban ng tao. Nakalikha tayo ng malalaking bagay, ngunit hindi mabubuting bagay. Bawat parts ng mga salitang yan ay totoo para sa akin. I was especially drawn to this sentence. Sabi diyan, balik ko na sa that translation na, we have conquered outer space, but not inner space. Everything we build is bigger, stronger, faster, and larger. Nakagawa tayo ng mabilis at malalaki mga bagay sa napakaiksing panahon. Again, because of technology. But inner space is another matter. Ang ating mga kalooban, ibang usapan yan, mga kapatid. We're not even close to conquering that. That's the truth. We can conquer the world, pero yung inner world ng isang tao, inner world mo, malayong-malayo pa tayo. The human heart seems as unruly as ever. Hindi mo pa rin kayang mapatahimik at masubdue ang iyong kalooban, ang iyong puso. Kaya kung magiging totoo lamang tayo sa ating mga sarili, batid natin ang totoong labanan ay nasa loob, hindi nasa labas ng ating mga buhay. Ang pinakamahirap na kalaban ay ang nakikita mo sa salamin. Kung yan ay meron ka pang lakas ng loob na tumingin sa salamin. Yung nakikita mo sa salamin, isa yan sa contributor ng pinakamalaking problema sa mundong ito. Especially without Christ. So when I say that human heart is unruly, I'm not talking about yours, I'm talking about mine. Because my heart, according to the Holy Spirit, without grace, is beyond repair. It is beyond redemption. Praise the Lord. Kasi nagpapatawad siya. Kung sino tayo sa loob, ng ating pagkatao ay higit na mas mahalaga kaysa sa anumang nangyayari at nakikita sa labas. Diyan pumapasok ngayon ang magandang mensahe ng napakaiksi at praktikal, very relevant na libro ni James na ating pinag-aaralan ngayon. Ang mga talatang 19 hanggang 20 ay tumutugon o tumutukoy sa mabibigat na mga tanong na paano ka tutugon ng maayos kung mainit ang sitwasyon. Paano? Kasi hindi kayang i-manufacture yan ng AI. Palagay ko. Kung tumataas ang pressure, tumataas yung pressure ng dugo mo, tumataas yung pressure ng boss mo, tumataas yung pressure sa sales, tumataas yung pressure sa school, tumataas yung pressure ng magulang sa anak na nag-aaral. Diba? Paano tayo tutugon dito? At kung malapit ka nang bumitaw sa buhay. Unawaing mabuti ang sagot ni James sa mga bagay na to.
Sabi niya, bawat isa'y maging laging handang makinig. May basic pa ba dyan, kapatid? Nag-expect ba kayo ng high-tech na usapan dito? Well, sabi ni James, learn to listen. Ano pa? Maingat sa pananalita. At hindi madaling magalit. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi nagbubunga ng katuwiran ng Diyos. Napakasimple, ngunit napakahirap sa totoong buhay. So mayroong 3 basic commands si James na binigay sa atin. Unahin natin. Listen more. Kung mayroon kang idadagdag sa buhay mo, yun yung pakikinig. Sabi ni James sa English, be quick to hear. When I was studying in Baguio, I didn't like, sorry sa mga professor kung nanonood kayo, I didn't like counseling subjects na pinagsisisihan ko hanggang ngayon. Kasi pag pastor ka pala, kailangan mo talaga ng counseling. Kaya pala, ang dami-daming counseling subjects doon. I don't like them. I don't remember much sa mga klase dyan, except one word. Listen. Yan lang, napala ko kay Debbie Miller, na aking professor doon sa counseling. Listen. Ang pinakaunang ginagawa daw at pinakamagandang asset ng isang counselor is to listen. Wisdom begins when we listen more and talk less. Magkaiba yan sa babae daw at sa lalaki. Ang ratio ay maraming sinasabi ang babae sa isang araw kaysa sa lalaki. So, we listen more. Sa context ng James, yung listening starts by paying attention, focus to what God has said in His Word. Yun yung listening sa kanila. Yung pinakikinggan mo talaga. Nagmamatsyag ka talaga kung anong sinasabi ng Diyos sa Kanyang salita. Kasi nga, mga kapatid, in the absence of our Bibles, mga Bibles nyo ngayon, kompleto na yan eh. Di ba? Nandiyan na lahat ng kailangan mo. Sa kanila, wala silang ganyan noon. At sa kanilang kultura kasi, ang dominant ay hearing. Sa atin, touch. Di ba? Kaya nga, ang lagi natin sinasabi, dama, feel, di ba? Iboboto ko yan kasi feel ko siya. Hindi kita feel. Yun yung dominant sa atin. Sa Hebrews, ang dominant ay hearing. Kung mayroon tayong John 3:16, parang pambansang verse natin yan. Sila po ay may Deuteronomy chapter 6, verse 4. Anong nakalagay doon? At 5 beses yata nilang binabanggit yan bawat araw. Hear, O Israel. Hear, O Israel. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. 5 times a day. Binabanggit yan. Hear, Israel. Sabi ni Paul, salvation comes through hearing. Hearing of the Word of God. So, dominant sa kanila yun. So, hearing the Word meant, para sa kanila, meeting with other believers. Nagawa natin ngayon, kasama-sama tayo. And listening to the Word being taught. Tinuturo. It meant hearing, memorizing. And then, meditating on what you had heard. Bakit? Kasi wala nga silang Bible eh. Mayroon man, tagni-tagni. Hindi kompleto. At, malamang-lamang, na-inspect ka sa checkpoint ng mga Romans, in possession of that, you can go to jail. So they memorize the Word of God. They hear the Word of God. They memorize it. Nilalagay nila yan sa kanilang mga puso, kaya kahit nasa kulungan sila, okay lang. Meron silang Word of God. They memorize Psalm 1. They memorize Psalm 23. They memorize Psalm 91. Early believers memorize the Lord's Prayer, the Beatitude. They memorize itong mga bagay na ito, mga kapatid. That's how they listen. May interaction yung kanilang buong pagkatao. Iniisip ko, tuloy, sino ang mas nakahihigit? Sila
na walang technology, na nagsisika para mapakinggan at may sa pamuhay ang salita ng Diyos noon sa napakahirap na sitwasyon, o tayo na nasa dulo lamang ng daliri ang ating mga nais at kailangan? Fingerprint lang yan sa cellphone, nandyan na lahat. Of course, wala naman siguro sa inyo na sa katinuan magsasabing, Pastor, parang mas okay bumalik tayo sa 2,000 years ago. Masal po kami sa Tagaytay, maglalakad lang po kami ng 3 araw. Wala. Diba? Gusto natin yung buhay natin ngayon. Pero ito mga kapatid, I'll have to say this. Technology is useless, maybe even dangerous, if we are so busy and so distracted that we are not quick to hear what God is saying to us. This principle applies in every area ng buhay natin. Some people talk so much na hindi na nila naririnig kung ano sinasabi ng ibang tao. Halimbawa, basahin natin yung Proverbs chapter 8. Himay-himay na lang natin para mabilis. Sa chapter na yan, kung saan ang wisdom is personified as a woman speaking to the reader. Sabi ng verse 1, wisdom calls. Matawag ang wisdom. Ano pang ginagawa? She speaks noble things. Magandang mga bagay. Wisdom is better than gold or silver. By wisdom, kings reign. Naghahari, namumuno ang mga hari because of wisdom. God blesses those who walk in wisdom. And then, wisdom gains favor from the Lord. Pero ito siya. Ang ganda, di ba? Sinong ayaw niyan? Pero ito siya. But no one gains wisdom by chance. Sa Tagalog, di mo yan mapupulot kung saan-saan. Hindi ka sinuwerte at nakuha mo yan. It is not by chance. Wisdom says, if you seek me, you will find me. Now, that's wisdom. Hinahanap siya. Dinidesire siya. Inaasam siya. Pinapangarap siya. Pinagtatrabahuan siya. Nga lang, are we too busy, too worried, too preoccupied, too distracted to seek the wisdom that God offers in the word, in His Word? Ganun na ba tayo? Kaya hindi na natin siya naririnig. Mga 40, 50 years ago, mga kapatid, yung mga naunang mga believers sa atin, meron silang parang bumper sticker or cliche or whatever. Ang sabi, no Bible. Sabi niya, no breakfast. Ganun daw sila noon. No? Ganun daw. Hindi sila mag-aalmusal kung hindi sila muna nagbabasa ng salita ng Panginoon. Ewan ko ngayon. Ito payo sa inyo. We would all be better off if instead of checking Facebook first thing in the morning, we went running to the Word of God. Sana. Maisip mong nandiyan ang Panginoon. Pagkagising mo, pasalamatan natin siya. O nakapagbasa tayo ng Bible. Of course, hindi ko pwedeng i-impose ito. Hindi ako pwedeng gumawa ng rules para sa inyong lahat, para sa ating lahat. Pero ito yung challenge sa atin na kailangan natin pag-isipan. Being quick to hear doesn't happen by accident. Yan, pag-iisipan natin yan. Anong ginagawa natin sa bagay na to? Upang mapasa atin itong napakalaking biyayang ito mula sa Diyos. We have to plan to hear the Word. Sabi ko nga, hindi siya nangyayari by chance. Kailangan mayroong effort. We're quick to do many things that don't matter at all. Try to look at your schedule. Kung kayo po ay nag-follow ng schedule, no? Sa mga career-oriented na mga tao, may mga oras, may mga schedules. Tingnan ninyo ito at tingnan ninyo ang mga spiritual disciplines na mayroon tayo. Halimbawa, we are talking about listening to God. So, kasama ba sa schedule natin yung silent personal prayer? Yan ba sa calendar mo yan? Kailan mo siya ginagawa? Kasama ba yung reading your Bible?
sa ating calendar. Kasama ba yung praying and studying the Word of God together? Of course, papasalamat ako nandito kayo. Pero sana din, mga kapatid, you make time to visit the church on Thursday nights, 6 to 7. Here, we just sit, just listen, we just pray. Kasi napakahalaga ng prayer meeting. Napakahalaga na ang buhay natin ay talagang pinatatakbo ng pananalangin. Sasama niyo siya sa schedule. At ngayong taon na to, we will relaunch our life groups. So kung kayo may mga life groups, buhayin nyo na. Kung hindi pa kayo nagmi-meet uli. Kung wala kayong life groups, find someone, make a group, study the Word of God together. Because yan po ang ginawa ni na James, yan yung payo ni James doon sa mga persecuted Christians noon. Pray, listen to the Word of God, study together, serve together. Ang tanong is, are we quick to listen to the Word of God? Something na babaunin ninyo ngayong araw na to sa inyong pag-uwi. Pangalawa, kung kanina, magdagdag tayo, ngayon magbawas tayo. Talk less. Tingnan niyo po ito. Verse 19b, sabi niyan, be slow to speak. Para makita natin yung buong konteksto niyan, tingnan natin yung ibang mga sinasabi ng Bible. Solomon, for example, sabi niya, 5:2 ng mga ngaral. Huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin. Isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa Kanya sapagkat nasa langit siya at ikaw ay sa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Lord, pag yumaman ako, gagawin ko yan. Ingat ka. Sabi ni Solomon. Sabi naman ni Jesus, ngunit magsabi kayo ng oo kung oo at hindi kung hindi. Ano mang higit pa rito ay galing na sa masama. Pexman. Bukas. No? Itaga mo sa bato. Yan. Galing na doon sa masama yan. Kung nagsabi niya na, si Jesus. Oo. Kung hindi, hindi. Diba? Dadagdagan pa. Kuya Manny. Hindi. Mabait na si Kuya Manny. Talk less. Kailangan natin itong gawin dahil hindi tayo matatalino at magaling gaya ng iniisip natin. No, para bang kung sino na malimit magsalita, iniisip niya, siya kasi magaling. Nakakita na ba kayo ng mga tao na very productive na yung meeting, ang ganda na ng pinag-usapan, pero hindi matatapos kung hindi siya may final say? Nakita na kayo ng mga ganun tao? Diba? Yan sinasabi ni James, talk less. There is a time to speak and a time to be silent. Problema, karamihan sa atin, magaling magsalita, hindi mahusay makinig. Meron po akong nakitang bagong translation ng Bible. Sahin ko sa inyo, ako kayo ma-open. At kung ma-open man kayo, bahala naman translation, mag-translator ang mag-explain. Kawikaan 29:20. Sabi yan, may pag-asa pa ang bobo kaysa taong di pinag-iisipan. Ang sinasabi. Mga mahihina utak, may pag-asa pa yun. Kaysa sa mga taong kung ano-ano mga sinasabi. May pinag-iisipan. Sa konteksto ng mag-asawa, si Ogden Nash, meron siyang sinulat na parang poem, something like that. Sabi niya, to keep your marriage brimming with love in the loving cup, whenever you're wrong, admit it. There you have it. Whenever you're wrong, admit it. Whenever you're right, shut up. Huwag mo na ipamukha. Ikaw kasi, sinabi ko na sa'yo eh. Yan. Sinabi ko na sa'yo, ako nga tama. Ikaw mali. Huwag mo na, okay na lang daw, huwag na. Because it is easy to kill a marriage or friendship with unkind words. Ba't kailangan magsigawan? Diba? Ba't kailangan mayroong sinisisi sa marriage? Now, how many times have we said something in anger only to regret it 1,000 times later? Nagsabihan ka lang ng boss mo, ba't late ka na naman?
Ba't naman hindi naman pulido itong report mo? Eh, ganun pala, resign. O 3 buwan kang walang trabaho. Hingi ka ngayon ng pang-load sa nanay mo. Dahil lang nagalit ka. Hindi mo pinag-isipan. Resign. O resign. Do you think your boss needs you? Nandiyan na yung kumpanya na yan bago ka pa pinanganak. Di ba? Minsan pag-isipang mabuti. Yan sinasabi ni James. Here's a simple piece of advice, mga kapatid. Kung natitempt na tayong magsalita ng marami at hindi na tayo nakikinig, slow down. May humps dyan, slow down. Slow down. Wait. Think about it. Pag-isipang mabuti. At lalo na ngayon, pag sinabi natin nagsasalita, hindi na lang katulad ni Pastor Saul na nagsasalita ngayon. Ang pagsasalita ngayon, ganun na rin, di ba? Facebook na rin. Social media na rin. Mag-ingat tayo, lalo na kung ano ang ating nilalagay sa internet because it cannot be erased. It cannot be erased. Yung mga artista, mga sikat na personalities na nahulog sa mga scandals noong mga 10 years ago, 20 years ago, hanggang ngayon, binabangungon sila niyan because their videos are there. Circulating online, hindi yan basta-bastang nawawala. Mag-ingat. Nung sinabi ni James na be slow to speak, ang iniisip niya, yung ating tendency to speak kung na-frustrate tayo at galit tayo. Ano ba ang nangyayari? Yun ang ina-address ni James. Pagkagalit ka, kilala mo naman sarili mo, di ba? Kapag galit ka at kapag frustrated ka, ano ang madalas mong nasasabi? I'm sure, narinig nyo na itong sinabi. Speak when you are angry and you will make the best speech you'll ever regret. Magsalita ka daw na magsalita kapag galit ka, gagawa ka ng pinakamagandang speech ng panghabang buhay mong pagsisisihan. Napakatotoo niyan, mga kapatid. Because words hurt far more than sticks and stones. And the wounds na iniiwan ng ating mga salitang masasakit take far longer to heal. Ang tagal niyan mawala. Ang tagal niyan ma-erase sa memory ng tao. They break hearts. Unkind words don't break bones, but they break hearts. Pag-isipang mabuti ang bagay na to habang nandiyan ka ngayon. Anong mabigat na salita ang sinabi sa iyo noon na hanggang ngayon ay dala-dala mo pa rin? And by the way, hindi natin pinag-usapan ang edad dito. Maraming mga may edad na hanggang ngayon dala-dala nila yung bagay na yan. Makamove on. So, listen more. Talk less. Number 3, calm down. Maging kalmado, maging mahinahon. Basahin natin sa iba't ibang translation. Sabi diyan, be slow to anger. Slow to anger, sabi ng ESV. Sabi ng isang translation, slow to wrath. Slow to lose his temper. Sabi ng Pinoy version, hindi mabilis magalit. Now listen. James is not saying, don't get angry. Hindi niya sinabing ganon. Kasi unrealistic yan. Pag hindi ka na nagagalit, kapatid, may problema ka na rin. Patingin-tingin na rin sa hospital, pagka ganon. No? Kasi nature natin yon. At may mga righteous anger na kailangan ilabas. The word translated anger actually refers to a deep-seated rage. Yung bang nandyan siya pero hindi siya lagi napapakita pero pag na-trigger talagang magkakagulo. Hindi yan yung parabang napikon ka lang, tapos may karoon ng displeasure, tapos nawala na at nakalimutan mo. Hindi siya ganon.
James is speaking of that deep emotion which when released ay parang taal volcano. Nakakancel ng klase isang katauhan dahil sa'yo. Kasi galit ka. May mga lava na lumalabas at nasusunog yung mga buhay ng mga bata, mga tao, kung sino mga kasama mo. Anger, ang good news. Anger is under control. Hindi mo pwede sabing, wala, nadala-tala ako ng damdamin ko eh. Hindi ko na napigilan yung aking galit. Hindi totoo yun. Because anger is under our control. Anger is an emotion we can control. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan, ha? Pero marami dito, minsan nakakasalubong ko ito eh. Mag-boyfriend, girlfriend, mag-asawa, malayo pa lang sa mall, alam kong nag-aaway. Nag-aaway itong dalawang to. Pero pag nakita ko nag-holding hands, ay, pastor, kumusta po? Namirenda na kay pastor? Di ba? Bigla-bigla nagbabati. Hindi dahil may magic ako, kundi dahil ang totoo, we can control our emotions. Anger can be controlled. Ganito po kasi yung progression. If we are quick to hear, we will be slow to speak. But if we are slow to hear, we will doubtless be quick to speak. Quick speaking leads to quick anger. The angrier we get, the faster we speak and the less we hear. Alam mo yung qualifications ng mga pastors, ng mga elders, ng mga leaders ng church, mga bishops and all that? 1 Timothy chapter 3 and Titus chapter 1. Basahin niyo po yung mga qualifications na yan. Pagka bin-breakdown po ninyo at nagsulat kayo, ang makikita niyo dyan, umiikot yan sa ganito. Man and his anger. Doon siya mahuhulog. Qualifications yan ng mga man of God. But anger for men, sa ating panahon at kahit noon, is considered by many as an asset. Kung galit ka, ikaw hari. Di ba? Asset. Pag maangas ka sa kalsada, ikaw lagi mauna. Asset. Pag lagi kang galit sa opisina, ikaw yung boss. Asset siya sa karamihan. Pero ito sabi ng Proverbs. Anong sabi ni Solomon? Whoever is slow to anger is better than the mighty. Ano pa? And he who rules his spirit than he who takes a city. Sa ibang translation, mas mabuti pa daw yung patient person kaysa sa isang warrior. Nababasa natin yan, pero ang totoo, hindi natin pinaniniwalaan yan. At lalong hindi natin yan pinapangarap, at lalong hindi natin sinasabuhay. Bakit? Kasi ang totoo, ano ba talagang gusto mo? Yung totoo. Which would you rather be called? A patient man or a warrior? Warrior. Diba? Yan ang totoo dyan eh. Kaya, ganitong mundo natin. Because the world rewards warriors. Of course, I'm not saying na masama ito. We have soldiers here, we have police personnel here. I'm not talking about that. Ang sinasabi ko, sinong laging siga, sinong maingay, sinong galit, sinong kinatakutan ng buong village, ng buong subdivision, siya yung nire-reward palalo. Diba? And James added a reason. Bakit natin kailangan maging kalmado? Verse 20, for the anger of man does not produce the righteousness of God. Yung bang nasagi ka lang ng bike, mangangasa ka ng baril? Yung bang sinita ka ng enforcer sa tansa, dahil nag-drive kang lang lasing at walang helmet, walang tsinelas, papatayin mo enforcer? Yun ang sinasabi dito. Anger of man, kailanman hindi magpuproduce ng righteousness ng Panginoon. That kind of anger, mga kapatid, will never produce a life pleasing to God. Anong sabi ni Paul? Ephesians, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. We are to extend grace to others as God has extended grace to us. Now, absorb that for a moment. Anong sabi dito?
extend natin yung grace sa iba kasi lagi namang ine-extend ni Lord yung grace sa atin. Yan ang totoo dyan. We who have been showered with God's grace in Christ are to give to other undeserving sinners the same outpouring of grace. Kung gaano kalaki yung grace na tinanggap mo sa Panginoon, paranas mo sa iba na undeserving katulad mo. From God to us, to others. Grace to us, grace to others. Isang biblical commentator, pastor, si F.B. Mayer, sabi niya, whenever I'm tempted sa bagay na to, na hindi makinig, na magsalita ng marami, kung ano-ano, at maging mainitin yung ulo, sabi niya, ganito lang ang aking ginagawa, nakatulong sa kanya. Sana makatulong sa atin? Sinirecite niya to, your patience, Lord Jesus. Your kindness, Lord Jesus. Your love, Lord Jesus. Your courage, Lord Jesus. Your wisdom, Lord Jesus. Your joy, Lord Jesus. Your compassion, Lord Jesus. Katulong sa Kanya, sana makatulong sa atin. Anong uri kasi ng mga tao mayroon ang simbahang ito, ang tinitingnan ng Diyos? Anong uri ng mga tao ang nandito sa church na to? Kailangan natin siyang pinag-uusapan. Ganito siya. Nilinis at patuloy na nililinis ng Diyos. Yan tayo, mga kapatid. Pangalawa, tagapakinig tayo. At sabi ni James, dapat tagagawa din. Kasi useless. Nakinig kayo ngayon sa akin, nagbasa kayo, pero hindi natin ginawa. Sinasabi niya, wala din yun. Pangatlo, namumuhay at nakikipamuhay ayon sa salita ng Diyos. We are connected. No? Namumuhay ka, nakikipamuhay ka rin. Number 4, we are informed by the Word. We are informed by the Word of God, but we are also a people transformed by the Word of God. Yung mga masasamang ugali noong 2021, 2022, kahit pa paano, nabawasan yung 2023. Praise the Lord. No? Nag-i-improve tayo sa awa ng Panginoon. In other words, mga kapatid, Christian life is an active and practical life. Aktibo siya at practical siya. Bakit? It is active because we don't just passively sit around holding our anger from coming out. Hindi tayong katulad nung napanood natin, Kung Fu Panda, di ba? Anong sabi niya? Inner peace, inner peace, inner peace. Hindi tayo ganun. Anong ginagawa natin? We actively seek peace and pass it around as a gift. Hanap tayo ng kapayapaan. Hinahanap natin yung kapayapaan ni Jesus and then we pass it around to others bilang isang kaloob. Likewise, it is practical because it is felt and it is experienced. Nararamdaman siya at nararanasan siya ng lahat, especially those who live and interact daily with us. Kung gusto niyo talagang malaman kung anong klase ng tao ang kausap mo, talk to his wife. Talk to her husband. And the children. And the dogs and the cats, kung makapagsalita itong mga to. They will tell you that guy is living a double life. Sana hindi. Sabi ni Tish Harrison Warren sa kanyang libro, when we seek peace, we begin where we are. Lord, sana po matapos na yung war sa Ukraine. Lord, sana hindi makagyera sa South China Sea. Lord, sana tumigil na lahat. Wait lang. Want peace? Mag-umpisa ka kung nasan ka. The passing of the peace finds its way into our day, mostly in small, mga malilit na mga detalye, unseen moments as we live together, seeking to love those people who are the constants, the furnitures of our lives. Sino itong mga to? Parents. Spouses, kids, friends, even our enemies, the barista we chat
weak as we wait for our coffee. Mga taong ito, random people, the people in the pew, or sa mga chairs behind you, the people with the noisy toddler, the old man next door, parang wala na siyang pwedeng gawin sa buhay niya. How peaceful are we? Sabi pa ni Tish Harrison Warren, peace is a domesticated thing. Ibig sabihin, nandiyan yan sa bahay mo. Dapat nangyayari. So, paano natin tapusin itong ganitong mensahe? Ganito na lang. When you are living in Christ, and Christ is living in us, then by God's grace, we will be swift to hear, slow to speak, and slow to anger. Come, Lord Jesus, transform us by the power of your word, so that your beauty may be seen in us. Do it, Lord. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid.
po tayong umupo para sa konting announcement po. Kung na-observe po natin, no, madalang po natin nakikita si Pastor Benji. He is going through a health challenge. And with that being said po, meron po tayong dalawang fundraising na gagawin. Ang una po ay yung tinatawag na Gaboom. Ito po yung cause for SNAP. Snaps for a cause, I'm sorry. Snaps for a cause. Bakit po Gaboom? Kasi yan po yung palaging bukang bibig niya. Pag mag-greet siya sa inyo, pag babati siya, sabihin niya Gaboom. Ang ibig po sabihin niyan, God bless you more. Okay, so meron po tayong snaps for a cause. Mag-register po kayo dyan po sa may likod, sa foyer. And ito po ay shots, pictures that you would be, ita-take po yung pictures ninyo, and then per head po ay magbibigay po ng 100 pesos. The soft copy will be free, para sa inyo po yun. Pagkatapos po, if you want to have a hard copy, plus 50 pesos. Yung pong mga shots nyo, pwede po kayo mamili ng creative at saka lifestyle. Meron na po tayong studio dyan po sa Jam Room. Okay po? So, for further details, kung paano po siya, kasi meron pong slots po per after services. Mag-start po ito next Sunday, October 1st, and it will run through the whole Sundays of October. Lahat po ng makukuha po dyan would be given to Pastor Benji. So, yan po yung isa po na atin pong bubuin. Nabuo na po pala. Pagkatapos po, meron pa pong isa that would happen on November 10. Yan po ay isang concert din po na ginawa po ng mga kaibigan din po ni Pastor Benji. Dito po yan mangyayari. November 10, 7 p.m. That's a Friday. Tapos po, ang tickets po available na din po yan. There are 500 worth. Meron pong 250 for students. And for online, it costs 1,000 pesos. Again, lahat po ng malilikong po dyan, bibigay po natin kay Pastor Benji. I do hope as a church, we come together in this, and tayo po ay makapagbigay para po sa mga gagawin pong medical procedures po ni Pastor Benji. I would like to end with, sabi nga dito, nagpa-picture ka na, nakatulong ka pa. So I hope All Generations Church, we would support this event, yung pong mga awit ng pag-asa on November 10 at yung pong ating pong Snaps for a Cause, starting po yan October 1st, that is a Sunday, and it will run through the whole Sundays of October. Kung meron pa po kayo mga katanungan, open po yung foyer po natin sa likod, magpa-register na po kayo mga kapatid. Yung mga photos ninyo, magagamit nyo po yan. Profile, anything, magagamit nyo po yan. Promise. Mahusay po yung mga photographers natin. Huwag po kayong mag-alala. Okay po? Sige po. Yun lamang po. Let us all rise sa ating pong pagtatapos. Let's come to the Lord and ask His blessing as we face another week, challenging week of our day, of our lives. Let us entrust everything to the Lord. Praise you, Lord, for giving us this moment to worship you and to connect with each one of us. We pray, Lord, that you will bless us, that you will walk with us, that you will guide us and protect us, and give us victory sa isang linggo na naman, Panginoon, naming haharapin. Panibagong buwan, Lord. And we thank you kasi sa buwang ito, Panginoon, nakita namin kung paano nyo kami inalagaan. Sa pagpasok ng panibagong linggo, panibagong buwan, sa inyo kami aasa. Sa inyo kami magtitiwala. We will entrust our lives, our livelihood,
our loved ones, our careers, whatever it is, Lord, that we do, into your loving, caring, and mighty hands. May the Lord bless you, my dear brothers and sisters, and may He keep you. May the good Lord make His face to shine on you and be gracious to you, and may He lift up His countenance on you and give you peace. Amen. Amen. Magandang tanghali mga kapatid. Tapos na po ating gawain. Pagpalain tayo ng Panginoon. Awitan po muli natin ang ating Panginoon bago po tayo maghiwa-hiwalay. We want to see Jesus lifted high, above the clouds across this land. Then Lord, we see the truth and know is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, above the clouds across this land. Then Lord, we see the truth and know is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see.